Hello, magandang araw mga kababayan. Napanood ko kagabi yung live nila Sir Johan. Tapos, sino pa ba yun? Sila Ma'am Parisiana, pati si King Ghost Panther. Grabe ano. Ito yung sinasabi ko kasi. Yung akala nyo ba yung pinapaamin ko si Donsky para pabagsakin siya? Hindi naman babagsak yan kung inunahan niya ng umamin eh. Alam mo, umano yung gravity, lumala yung gravity ng situation nung hindi siya umamin. Tinan mo ha, ito kasi dapat ang nangyari eh. Dapat umamin ka na scripted ka. Binigyan ka na ng pagkakataon na nasa taas eh. 'Di ba? Pinalapit na sa'yo sila Sir Lance tsaka si Sir Shaman Tope. Inano ka na, parang kinonvince, hindi naman directly na pinaamin ka nila Sir Shaman Tope at Sir Lance. Pero nung nag-uusap kayo, napapanood ko kasi doon sa video nyo, doon sa Villa Epifania, nung pinagsasabihan ka, subtle na yun eh, na bro, ganito bro yung dapat mong gawin, bla 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 bla. Dapat hindi ko alam kay Donsky kung talagang ang focus niya lang talaga kumita or ano. 'Di ba? Kasi yung pag-ghost hunting wala talaga sa personality mo eh. Talagang ang nangyari dito sa ginawa mo na to, pinagkakitaan. Sinasabi ng mga ibang fans mo na nanonood na sa akin ngayon. Sa una daw, totoo ka naman. Alin video dyan yung totoo ni Sir Donsky? Sa una daw, totoo ka. Tingnan nga natin, men. Tingnan natin yung channel mo, kung alin ba doon sa sinasabi nila na totoo ka. Tingnan nga natin. Yung mga nagsasabi nito nung unang nanood daw kay Donsky, totoo naman. Pero daw nung nakipag-collab din, naging fake. No, noon palang fake na to, men. Tingnan nyo ha. I-explore natin itong channel ni Sir Donsky. So ito yon ito. Tingnan natin yung oldest video, yung pinakalumang video. 3 years ago. Wala nang totoo. Ito nga eh. Tama, 3 years ago. Siya pala mag-isa dito. Peking na to yung mga reaction niya dito, men eh. July 2020 wala naman siya nakaka-capture dito noon eh. Tunog guys Yo, may mga tunog-tunog daw pero wala yan, men. Wala na siyang nakaka-capture dyan noon. Ito, lumang ospital to, itong pinuntahan niya na to. Umaga siya pumunta dito. Pero kung ano-ano na yung mga pinagsasabi niya dito. Ito guys. Dugo ata to guys. Diba? Wala nang totoo sa ginagawa nito. Umpisa pa lang. Diba? Wala nang totoo dito. Nilagyan lang ng nakakatakot na sound. Tingnan nga natin intro nito. Yo guys. Dito tayo sa isang abandonadong hospital. At kung saan i-explore natin itong lugar. Pero ang ganda ng ganda nitong in-explorean mo. Wala nang totoo dito, then suddenly meron kang nagpakita ng white lady dito. Ito yung halatang halata 3 years ago ha. Just imagine, anong year to? July 2020, namimeke ka na dito, men eh. Dito pa lang Tinan niya, panoorin nyo. May sound effect ka na dito. Dilim.
Wala makita halos. You know? Ganyan yung mga video ni Donsky dati. Gumagano-gano na siya. Peke na siya dati. Huwag nyo lokohin ang sarili nyo na dati, totoo to. Ngayon, ngayon totoo, ngayon, peke na. Dati, noon pa, 2020 pa, peke na to. Peke. Hindi siya naging totoo kahit, hindi, naging totoo yan nung nakasama, neto lang, nung nakasama niya sila Shaman Tope at sila Lance, kasi hindi siya makakaporma doon eh. Nagiging totoo yan si Donsky pag may mga kakulab yan na na legit. Pero pag ang mga kakulab niya na sila Kuya Red, na isa rin peke lahat yan. Lahat ng, alam bang totoo dito yung sige nga, pasahan nyo nga ako ng link. Yung wala siyang kakulab ba, ano bang totoong ginawa ni Donsky? Baka nga naman meron, pakipasahan ako ng link. Pero peke yan. Diba? Kung may nakuhanan man sa video yan by accident pero hindi niya sinasadya, ang sinasadya niya talaga mameke. Sana yun na naiintindihan nyo kasi may mga in denial pa na mga fans to eh. Nasasabihin, nung una kasi yan, totoo yan. No, peke na yan, umpisa pa lang. Huwag matigas ang ulo. Naloko kayo lahat. Diba? Ngayon, ang ginawa sana ni Sir Donsky, umamin na siya nung binigyan na siya ng chance. Nung binigyan na siya binigyan na siya ng chance na na parang magbago. Na yun eh, life jacket mo na yun, men eh. Yung pagkakakilala mo kay Sir Lance, dapat nag-come clean ka na nun eh. Kung ako nga sa'yo, dapat umamin ka na ng lubusan nun eh na I'm sorry guys, yung mga alam nyo naman, yung mga nagawa nating video na nakaraan. Kaya lang, natatakot ka kasi masasagasaan yung mga tropa mo nun. Isa rin sa factor yun kaya hindi ka makaamin-amin eh. Sila Kuya Red, sila Reborn, na mga peke din, masasagasaan mo lahat yan. Well, dapat mamili ka. Kung gusto mong tumagal sa YouTube, mamili ka kung sino yung pagdidesisyonan mo. Pipiliin mo ba sila Sir Lance na maging legit ka? O magi-stay ka kila Kuya Red na kumikita ka? Pero peke ka, ano nangyari sa'yo? Pinili mo sila Kuya Red. Umuwi ka dyan, dinala mo yung yung mga ghost equipment dyan, tapos hinawa mo pa sila Kuya Red. Instead, na-cleanse ka na eh. Nahugasan ka na nila Shaman Tope eh. Okay ka namin eh. Ang ginawa mo, hinatak mo pa yung mga peking ghost hunter dyan para i-contaminate yung yung mga ghost equipment na dala-dala mo galing Luzon. Ang masakit pa nito, binabanatan mo mga ghost hunter para sa Luzon. Kayabangan mo, men. O ano nangyari ngayon? Alam mo, ganito ang magiging senaryo sana. Umamin ka na sana, Sasabihin mo, I'm sorry po, pero nagawa ko lang naman dati yon. Kasi syempre, yun naman po yung laro sa YouTube eh. 'Di ba? Kasi karamihan nga naman, kahit hindi naman ghost hunting, kahit yung mga prank, minsan kasi scripted na rin yung mga prank na pinapakita eh. 'Di ba? Okay, ganun man lang pasensya na po. Di back to zero tayo nagli-legit ka na. May dumating man na katulad ng issue ng mga personalan na yan, hindi na affected yung career mo sa pag-ghost hunting. At ako, tahimik na rin ako, hindi na ako kasi alam mo naman yung advocacy ko dito sa YouTube eh. Ngayon, pag may lumabas na katulad niyang kila Ma'am Parisiana, kila Sir Johan na yan, hands up na kami lahat yan. Kasi ang focus lang naman, kaya lang nahawa na yan dun sa pag-ghost hunting mo dahil patuloy ka pa rin. Mayabang ka pa rin, men. Hindi ka pa magpakumbaba. Yan ang tanggal-tanggalin mo sa katawan mo. Darating ang time, alam mo dati, nung araw, ganyan din ako sa'yo dati nun. Mayabang din ako dati nun eh.
Ewan ko, mayabang pa rin ba ako ngayon? Hindi, ibig ko sabihin, hindi ako, alam mo yon, yung pagka sobrang talo na ako, nilalaban ko pa rin. Ganun pa rin ba ako ngayon? Hindi, feeling ko din naman, nag-improve din naman ako sa sarili ko eh. Nagtatanggol ang sarili, no? Hindi, ganyan ako noon. Actually, baka nga ngayon yata, ganyan pa rin ako eh. Pero nare-realize ko, hindi pala maganda yung ganyan, men. Mahirap, oo, mahirap dahil sobrang pride mo na, ano? Mahirap, kaya lang syempre, dun tayo sa ideal na dapat gawin eh. It's like ganito, no? Lahat naman tayo, alam naman natin na masama ang uminom, masama ang manigarilyo, tsaka masama kumain ng mga matatabang pagkain. Alam naman natin lahat yan dahil nakaka-high blood nga. Ang sigarilyo, pwede ka magkaroon ng cancer sa lungs. Ang pag-iinom, pwede ka magkaroon ng sakit sa atay. Pero kahit alam natin yung mga ganong bagay, ginagawa pa rin natin. Kasi nga, tao tayo eh. Pero kung ang pag-uusapan natin, yung ideal na gawin, yung dapat gawin, dapat iniiwasan lahat yan. Katulad ko, halimbawa, sinasabi ko sa'yo na dapat naging ganito ka. Maaring ako, hindi ko kayang gawin yung sinasabi ko sa'yo. Pero ang pinag-uusapan natin dito kung paano ka sana isasalba. Diba? Sana kung ang ginawa mo, umamin ka, fresh start tayo. Yung mga banat sa yung personal ngayon, nila Ma'am Maggie, nila Ma'am Parisiana, wala na dapat sa'yo yan. Diba? Kasi hands off na yung mga tao sa personal mong buhay eh. Ang problema kasi, yung mga tao na supposed to be na may problema sa'yo ng personal, ginagamit na rin yung pagiging peke mo, which is public interest yun. Nagmix na yung personal na ginagawa mo sa public interest. So, obligated na rin yung tao na manghimasok doon sa problema kasi nandun na rin yung pamimeke mo eh. 'Di ba? Tama ba yung word na obligated? May word bang ganun? Or parang mapipilitan na rin yung mga nagki-criticize sa'yo doon sa peking video mo na makisali na rin kasi nga nagmix na yung personal na problem tsaka yung pamimeke mo ng video. Na kung yung pamimeke mo ng video ay inamin mo na, tapos na yon, kung may mga personal na galit sa'yo sila Ma'am Parisiana, sila Ma'am Maggie, wala nang masyado makikialam doon. Kasi doon lang naman kami doon sa pamimeke mo ng video. Ang problema, men, sa sobrang pride mo, sa sobrang mo, ayan na nangyari. 'Di ba? Tapos na ko pa. Ito i-recap ko lang yung live na napanood ko kabe. Ipi-play ko naman after this or do sa channel ni Johan yung panoorin yung live. Napanood ko doon, men. Hindi daw ha. Sabagay daw kasi sinabi ni pero may evidence, men eh. 'Di ba? Ang love scam yung ginawa mo, men. Love scam 'yon. Kasi 'di ba? I love you mo si Ma'am Parisiana. Tapos asawa ko pa ang tawag mo. May pinakitang screenshot si Ma'am Parisiana eh. 'Di ba? Nasaktan si Ma'am Parisiana doon. Sinabi mo na na sponsor lang siya. 'Di ba? Sa may kapitan, sa kapitan mismo. Ito nagiging public na itong usapin na to. Bagamat ito sana personal mo na lang to, men eh. Nagiging public kasi nga nagsalita na sa publiko yung mga mo, yung mga binanatan mo. 'Di ba? Pero as much as possible naman, ikaw bahala ka kung anong gagawin mo diyan, men. Pero yung mga napakinggan ko lang kay Ma'am Parisiana yung kasi nung nagdadrama-drama ka kagabi, peking-peke kami nun eh. Well, parang desperado ka naman na syempre, siguro may tunay na iyak na rin yun kasi nga syempre naiipit ka na. Pero ginawa mo to lahat eh.
'Di ba? Alam mo, si Ma'am Parisiana, ang dinidemand sa'yo, public apology. I don't know kung pero ang ginawa mo pa, ininsulto mo pa ng ininsulto eh. Grabe yung bunganga mo rin mang-degrade ng tao. 'Di ba? Parang wala na sa linya. Ako, may depensa naman sa sarili ko. Ako, halimbawa, pag binabanatan ko kayo, doon ako sa facts eh. Ano bang binabanat ko sa inyo? Fake ang video nyo. O fake naman talaga. Mga supporter mo, mga bobo tanga-tanga. Bobo tanga-tanga, sino man naman susuporta sa peke? 'Di ba? At pinaglalaban pa, alam na nilang peke, ipaglalaban pa, palulusutin pa na, okay lang sa amin na peke, at least nag-ano kami. O okay lang pala sa inyong peke, ba't nagagalit kayo sa akin pag sinasabi kong peke? Ba't nasasaktan kayo? Tanggap nyo naman palang peke. 'Di ba? Okay lang sa amin peke, at least nag-i-enjoy kami. 'Di ba? Tapos yung idol nyo, sinasabi ng idol nyo, legit siya. Niluloko kayo ng idol nyo. Habang kayo, alam na alam yung peke yung pinapanood nyo, yung idol nyo, hindi pa rin tanggapin na peke yung ginagawa niya. Sino sinungaling sa inyong dalawa, idol nyo o kayo? 'Di ba? Kung alam nyo peke at alam kong peke ang video, dapat magkakampi tayo. Ang problema, ang tigas ng ulo nyo eh. O, alam namin peke pero nag-i-enjoy ako. O, edi tahimik ka lang dyan. Wag mo akong awayin. Parehas pala nating alam na peke eh. Ba't akong aawayin mo? Hindi, yung idol mo, sinasabi niya legit siya eh. Hindi mo awayin? Kinokontra ka? Ginagawa kang tanga? Habang ikaw, alam na alam mong peke yung ginagawa ng idol mo, yung idol mo naman, sinasabi niya legit siya, ginagawa kang tanga. 'Di ba? Yan din minsan ang hirap sa mga supporter nitong bobo. Anong tawag mo doon? Bobo tanga naman talaga yung mga ganun ah. Kontrahan silang dalawa ng idol niya. Sabi habang siya nagsasabi siya na alam na namin peke pero nai-entertain kami pag pinapanood. Yung idol niya naman 1000% legit ako. O di tanga. Habang pinagtatanggol niya yung idol niya kinukontra siya. Tanga. Oh. Pangmamaliit ba 'yon? Tanga naman talaga 'yon. 'Di ba? Hindi naman hinamak yung kabuhayan nyo katulad ng Donsky nyo. Pero mo kung paano hamakin sila Kigs. Ano mga pinagsasabing kabuhayan kila King? Kila Seryohan? Kung paano laitin yung kabuhayan daw. Ano kinalaman ng kabuhayan doon, men? Kahit nga kami dito umiit ba kami ng bato? Alam mo ba, kinikita ko barya-barya din lang. Sa sa pag-freelance ko, barya-barya rin lang kinikita ko. Ka-level ko din yan, mga yan. Baka nga mas malaki pang kinikita nila Johan sa akin eh. 'Di ba? Sila Kigs TV na sinasabi mo mag-uuling lang. Tangina mo naman. Anong tingin mo sa sarili mo? You see? Nagiging public na kasi ang problema mo ngayon, men, kasi nga sa publiko ka na nang hahamak ng tao eh. 'Di ba? Kami, anong hinamak namin sa'yo? Yung faking video mo, peke naman talaga. Panghahamak ba yon kapag sinabi namin na totoong peke? Hindi katulad nung sasabihin mo kay Kigs TV, mag-uuling lang. Ba't mo minamaliit yung trabaho niya? Sasabihin nyo naman sa akin, ba't mo naman minamaliit yung pagiging ghost hunter ni Donsky? Bakit hindi ko anuhin yon? Pupurihin nyo yung manluloko? Tangina nyo. Kailangan ba purihin ko yung panluloko ni Donsky sa video niya? Yun ang dapat Yun ang dapat tuligsain eh. Yung panluloko eh. Ako pa yung pagagalitan nyo kapag sinabi ko manluloko yan. Saan ang utak nyo, mga animal kayo? 'Di ba? Tapos ngayon, napanood nyo ba kung paano paikot-ikutin kayo ng animal na yan? 'Di ba? O napanood nyo, ginawang construction worker sila Johan?
Tapos ang sabi ni Ma'am Parisiana, dagdagan daw ng bayad kay dun sa ano ba yung sinabi nung ano? Sabi ni Ma'am, dagdagan mo ng bayad kila Johan at King. Kasi naawa ako sa itsura nila, bigyan mo ng tig-isang manok na malaki. Diba? Bigyan mo daw ng manok na tig-isa. Ang ginawa daw ni Donsky, diba? Ito yung kinuwento sa public ha. Ang ginawa ni Donsky, bumili lang ng isang manok at pinicturean individual. Tignan mo, di ba panluloko yon? Ano ba yung nangyayari sa idol mo na yan? Tapos makapagsalita, akala mo, yung ano, may mga pamilya to itong OFW eh. Yung mga malasakit niya sa inyo, mga putang ina nyo. Akala nyo, inuulol na nga kayo, tinutulungan na nga kayo para tuklasin yung totoo, kayo pa yung ganyan. Kami paaawayin nyo, mga leche. Unang-una, wala naman kayo nilalabas na pera dyan kay Donsky. Yung mga pinagtatanggol ko, di ba? Naglabas ng ng pera kay Donsky. Eh kayo, anong ginawa nyo kay Donsky? Wala namang ginagawa dyan eh. O naglabas kayo ng pera kay Donsky? Na-realize nyo na inuulol kayo? Patuloy pa rin kayo? Eh di tanga nga kayo. Pero kalimitan na nagtatanggol kay Donsky, wala naman nilabas na pera. Grabe. Tapos ito pa ito si Kuya Red pa isa pa to. 'Di ba? Ako umiiyak, sabi niya okay lang yan bro. Ako umiiyak din eh. Basta wala tayong sinisiraan at tinatapakan, tuloy-tuloy tayo. Tanga pala to eh. Ano mga pinagsasabi niyan? Sila Johan hindi nagbablog tungkol kay Donsky. Tapos biglang bumanat na yung paghingi ng pera o binaliktad pa na ang gusto daw, 'di ba? Ang gusto daw ni Donsky, ayaw niya daw nung yung may content ganito, 'di ba? May naglagay pa siya ng picture. 'Di ba? Hindi naman pala totoo, hindi man paninira 'yon. Wala daw tinatapakan na tao, sabi ni abnormal na Kuya Red. Wala daw. Anong ginawa kay Ma'am Parisiana? Alam mo, ito ha. No offense naman po kay Ma'am Parisiana. 'Di ba? Chinek ko kung totoo ang sinasabi ni Ma'am Parisiana. Nakausap ko si Ma'am Parisiana. Habang kausap ko siya, nag-take note ako ng kwento niya. Kasi mahuhuli mo yung tao pagka sinungaling. Kasi inisip ko ganito eh. I'm so sorry kila Johan, kila King, inisip ko baka mamaya prank lang sa akin to eh. 'Di ba? Kasi pinrank ko sila dati eh. Na prank lang sa akin. Ang ginawa ko, nilista ko yung mga kwento. 'Di ba? Pati kwento ni Ma'am Parisiana nilista ko. Yung tungkol dun sa yung binulyawan siya ni Donsky tapos mahihimatay siya, tinulungan siya sa may coffee shop na something na para hindi siya mahimatay. 'Di ba? Narinig ko uli yun. Consistent ang kwento ni Ma'am Parisiana. So meaning hindi nag-i-invent, hindi katulad mo, ganito yung kwento mo, biglang magbabago. Biruin mo sa isang video mo, nagbago yung kwento mo. Nung una ang sabi mo, ang dahilan kung bakit hindi mo na kinakausap sila King at Johan, kasi nga may pinorward sa yung picture na may white lady. 'Di ba? Gusto nila daw na maging ganong content. Simula noon hindi mo na kinausap. Then ilang minuto lang biglang babaguhin mo, ang dahilan pala kung bakit hindi ko na sila kinausap ay yung hininga ng pera at nakipag-phone sex sa OFW. 'Di ba? Ikaw nga nagbabago ang istorya mo eh, sinungaling ka talaga eh. Ang daming ito pa ha. Yan si Kuya Red mismo, yung pinagtatanggol mo Kuya Red na yan, ito. Yan. Binabanatan ka rin pala niyan. Biruin mo, inutusan ni Donsky na i-block ka para masolo ni Donsky si Ma'am Parisiana. Who knows?
Kung ano mga pinagsasabi sa'yo, may pinagsasabi pa nga yata si Donsky doon na parang wala ka daw binatbat. Parang something like that, ano? I-rewind ko naman yung ano eh, yung ano eh, mamaya i-upload ko na separate yung ano, yung yung nangyaring live. 'Di ba? I-concise ko yung mga importanteng part. I-upload ko. 'Di ba? Magtutulungan kayo diyan. Tapos nandiyan pa si Zards, oh. Mag-ingat-ingat kayo diyan. Tandaan nyo, darating ang time kayo mag-aaway din kayo, Kuya Red at Donsky. Hindi malayo ang dahilan. Pag may na-discover ka na sinasabi niyan sa ibang tao laban sa'yo, mag-aaway din kayo niyan. Maniwala ka sa akin. 'Di ba? Habang ikaw, Kuya Red, tapat kang kaibigan dyan, iisipin mo ba, tapat ba na kaibigan yan sa'yo? Ay nako, sinasabi ko sa'yo, mag-ingat-ingat ka dyan sa kasama mo na yan. Walang iwanan, ha? Walang iwanan. Ewan ko sa inyong tatlo. Pinablock yata kayo lahat eh. 'Di ba? Ay nako, Diyos ko. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pag ganyan yung kasama nyo, maniwala kayo, may madidiscovery at madidiscovery kayo. Yung ano, yung binayaran, babayaran si Zards. Ito yung logic nun ah. Kasi may pinost to si Donsky na ano eh, yung conversation daw eh. Na pati daw si Zards gusto daw bayaran. Pati daw si Zards. 'Di ba? Ito yun oh, ito yung conversation na yun oh. Hello idol, hi po, musta idol? Okay lang po idol. Pati yung manner ng ano eh, ng pakikipag-usap parehas na parehas eh. Ano yun idol? Kasi idol, nasa malayo kami sa isa't isa, minsan lang bla bla bla. 'Di ba doon tayo sa may 10K, sabing gano'n. Kaya pala idol, may papagawa sana ako sa'yo idol. Pero wag ka maingay, atin-atin lang to idol. Okay lang ba? Ano yan idol? Basta kaya ko, okay lang. Magkakapera ka nito idol. Pera, ano yan idol? 10K idol, padala ko agad sa GCash mo. Para saan yan 10K idol? Tulungan mo ako na pabagsakin si Donsky, babayaran kita agad ng 10K. Ngayon idol, hindi ko naman sasabihin sa iba na ikaw. Ang sabi sa akin idol, hindi ko yan matatanggap idol dahil lang sa 10K masisira. Masyadong ano to eh, no? Masyado siyang scripted, men. 'Di ba? Hindi ko yan matatanggap idol dahil sa 10K masisira na ang samahan namin. Sorry idol, sa'yo na lang ang 10K mo. Mahina na abuse mo idol. Sasabihin mo lang na fake ginagawa ni Donsky, may 10K ka kaagad. Ayaw mo nun. 'Di ba? Alam ko legit si Donsky, pero Diyos ko! Ito, dito, bagsak ka na dito, men. Bagsak ka na dito. Alam ko legit si Donsky, pero palabasin natin na fake siya. Come on. Sino ba maniniwala dito? 'Di ba? Sino maniniwala dito? Ay nako, meron kaming behind the scene na video ng pamimeke niyan. Hindi na namin kailangan sabihin pa na alam ko legit si Donsky, pero palabas natin na fake siya, tapos maraming maniniwala, tapos may 10K. Dito palang bagsak na tong script na to eh. Diyan sa part na yan, bagsak na tong script nyo na to, men. Alam ko legit. Lahat kami, alam namin peke, may evidence kami na peke si Donsky. Hindi namin pwedeng sabihin na na alam ko legit. So ibig sabihin legit talaga 'yan? Aanuhin lang? Come on. 'Di ba, men? Come on. Alam mo, natatandaan ko, ginawa din yata sa akin 'yan eh. Alam mo nung fake yung fake yung warrant of arrest ko, nagpalabas din sila ng peking ng peking convo na ako ay nagmamakaawa sa kanila.
Natatandaan niyo yun? Diba, ginawa na rin ni Donsky dati yan sa akin. Na, hanapin ko yun dito sa post niya, na nakikisuyo daw ako na i-atras daw yung magaling gumawa ng script to eh. Sobrang galing gumawa ng script nito ni Donsky talaga. Na nakikiusap daw ako na i-atras daw, wag daw ipakita yung warrant of arrest. Diba? Sobra namang nito, Donsky. Ano ba, Donsky? Masyado naman tayong sinungaling yan, men. Ay, nako. Asa na ba yun? Yung post na di umano daw ay di umano daw nagmamakaawa ako na wag daw ilabas yung warrant of arrest ko. Doon pa nga lang sinungaling na to eh. Ba't ako magmamakaawa sa isang peke? Ilalabas yung peking warrant of arrest ko. Ba't ako magmamakaawa doon? Kaya dito pala debunk na to, nagawa niya na to before. Dito maniniwala ba kayo ganito? Habang kami may behind the scenes ng video na peke kayo, sasabihin ba namin na ako, alam ko na legit si Donsky, pero palabasin natin na fake? Bullshit. Diba bullshit? May intindihan ko pa to kung ang sinabi nito, marami na kaming ebidensya kay Donsky. Gusto mong makita, Zards? Kaya umamin ka na rin kung gusto mong maligtas. Ganun man lang sana eh. Pero yung sasabihin ko, alam ko legit si Donsky, pero palabasin natin na fake siya. Bullshit. Ito yung pinaka-bullshit na pinaka-bullshit na conversation na nakita ko. Dito pala bagsak na kayo. Alam namin na legit. Alam ko na legit si Donsky. Come on. Di ba? Ilang evidence na ang nakompile ko na peke yan. Maniwala kayo sa akin. Lahat ng bala ko naka-reserve sa paghaharap namin. Anyway, mga kababayan ko, i-upload ko din yung humingi ako ng permiso kay Johan na i-upload ko dito yung live nila kagabi. So, yun lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.